Okay, so ito yung Red Magic 10 Air at para daw to sa mga may gusto ng Red Magic phones sa mas mababang presyo. Well, sabihin ko na agad na hindi siya yung mura na 5, 10, 15,000 pesos. Hindi ganon. High-end gaming phone pa rin kasi talaga to na medyo bawas lang ng konti sa features. Snapdragon 8 Gen 3, 120Hz full screen AMOLED display, may shoulder trigger, 6,000 mAh battery with 80W fast charging, customizable na extra button, RGB lighting, at iba pang mga features para sa mga gamers. Magandang gaming phone ba? Ano yung mga cons? Kamusta yung performance, benchmarks, thermals? Pag-uusapan natin yan lahat. Pero bago yon, subscribe sakaling makatulong tong video at follow mo na rin kami sa Facebook and TikTok para sa mas marami pang tech updates. Okay, so una muna, pagdating sa design at build, simpleng-simple lang yung itsura. Plain black lang na phone at may maliit na logo at text lang ng Red Magic. Naka-aluminum frames pa rin, which is good. Glass back panel din yan na may matte finish. Halata yung fingerprints natin dyan, so bilhin na lang din tayo ng mas magandang case. May libreng case naman sa box, hindi nga lang talaga kagandahan. Tsaka open din yung gilid, so hanap-hanap na lang din tayo ng iba online. 3 colors yung available. Yung black and white ay available in 12.256, tsaka 16.512. Tapos yung flare naman na may Naruto orange yung kulay ay sa June pa daw ilalabas at in 16.512 lang. Yung power button natin dyan bilog. And honestly, ang ganda niya kasi nakakatulong din para hindi ka magkamali ng pindot. Kumbaga, alam mo kaagad na pag bilog sa kanan, power lock button yan. Mas manipis at mas magaan din to kumpara sa Red Magic 10 Pro. Kaya nga rin nila tinawag na 10 Air. And overall, premium feels, premium looking phone pa rin naman. However, kung sinusubaybayan mo ang Red Magic, mapapansin mo rin kaagad na may mga tinanggal talaga sila dito para mapababa yung presyo. Yung RGB lighting natin, isang bilog lang. Yung game space switch, button na lang din imbis na slider. Though honestly, mas okay sa akin to, lalo pa sobrang tactile ng button na to. Sarap pindutin. Hold lang natin yan and malulaunch na rin ang game space. And customizable nga rin pala, so pwede mong ibahin. Parang action button ng iPhone. Yung shoulder triggers, binago rin yung pwesto. Halos dikit na talaga sa corners ngayon. At nung unang kita ko dito, bakit? Bakit agad yung tanong sa isip ko? Kasi wala namang mali sa placement ng shoulder triggers dati. So, wala namang dapat baguhin at baka nga sa pagbago nila, baka mas lalo pang mapasama. So, naglaro agad ako ng FPS games para subukan yan. And buti na lang, hindi naman siya naging problema. Wala namang discomfort, hindi naman siya yung nahihirapan akong pindutin, mga ganon. Sensitivity, goods din, hindi kailangang hard press. Para sa akin, mas okay pa rin yung dating placement kasi mas natural kapag nakaganyan tayo, imbis na nakaganito. Pero para lang din fair tayo sa Red Magic, mention ko na rin na sa mismong paggamit ko, hindi naman to naging problema. Now, isa pang feature na pansin mo kaagad na nawawala dito ay yung built-in na cooling fan. Nitong mga nakaraang taon, pag sinabing Red Magic phone, matik may built-in fan yan. Naging tatak na rin talaga nila yan at simula nung nag-review ako ng Red Magic phone 3 years ago, ngayon lang ako nakahawak ng walang fan. Ngayon, ang good news naman, syempre since hindi na ganun ka-open yung phone natin, meron na tayong IP rating dito. Mababa lang, IP54 lang yan, so protection lang yan sa mga talsik-talsik, pero at least meron, so kahit papano, meron din namang positive na nangyari nung nawala yung fan. Next, pakita ko naman sa inyo yung display at good news naman dito, kasi naka full screen display pa rin tayo. Under display pa rin yung selfie cam, hindi gaanong halata. 6.8-inch AMOLED yan with 120Hz of screen refresh rate and slightly higher din yung resolution kumpara sa standard 1080p. Now, isa sa mga unang mapapansin nyo dito ay yung matingkad na kulay ng display, as in medyo sobra talaga sa tingkad. And sadya talaga ng Red Magic yan since gaming phone nga naman, mas vibrant yung colors, mas immersive yung gaming natin. Personally, hindi ko trip yung sobrang tingkad na kulay. So, buti na lang, pwede naman nating baguhin yan sa display settings. So, adjust na lang din, depende sa timplang gusto nyo. Pag naayos nyo na yan, solid na rin for watching contents. Kasi, syempre, full screen nga, walang sagabal, manipis lang din naman yung side bezels dyan, panalo rin yung speakers, hindi naman nila dinowngrade ng malala, malakas, at nakikipagsabayan pa rin sa mga mas mahal na flagships. Yun nga lang, nung nag-check ako sa Netflix, naka-Widevine L3 pa lang to.
So kung manonood kayo dyan, sa ngayon, limited lang tayo sa SD resolution. To double check, tinignan ko na rin sa DRM info at dito, Widevine L1 yung lumalabas. So ine-expect ko na maa-update din yung sa Netflix sa mga susunod na buwan. Tsaka ilang beses ko na rin kasi itong na-encounter sa mga Red Magic phones. Widevine L3 sa una, tapos maa-update din sa L1 eventually. Hindi ko sinasabing 100% sure yan, syempre. Sila lang ang makakapagsabi niyan. So, base lang tayo sa experience ko sa mga dating Red Magic phones na nasubukan natin. Balik sa display, alam nyo na rin naman, karamihan dito, gaming phone, so very smooth, very responsive yan. Peak brightness ay 1600 nits, so visible display pa rin outdoors. Fingerprint scanner, mabilis tsaka accurate. Tapos, sa haptic feedback, hindi rin nila tinipid. Maganda pa rin yung vibration motor at very satisfying kapag nagtatype ako. Sa software, naka-latest Android 15 naman out of the box. May na-receive na rin akong latest na security patch. Yun nga lang, usually 2 years of software support lang ang binibigay ng Red Magic. Itatanong ko pa sa kanila kung may improvements ba pagdating dito, since karamihan sa mga brands ngayon ini-improve at mas tinatagalan na rin yung software support nila. 5, 6, 7 years na. So, ilalagay ko na lang din sa comments pag sumagot na sa akin ang Red Magic. Sa mismong interface naman, simple at madali lang gamitin. May bloatwares pero konting-konti lang. Tapos may mga AI features na rin like Google Gemini and Circle to Search. Now, usapang performance naman tayo. And again, isa sa mga ginawa nila para mapababa yung price ay yung paggamit ng flagship chip nung nakaraang taon. Parang diskarte ng Poco sa mga flagship killer phones nila. So, naka-Snapdragon 8 Gen 3 tayo dito with LPDDR5X na memory and UFS 4.0 na storage. 16512 tong gamit ko ngayon and sa Antutu benchmark, nakakuha ako dito ng 2.1 million points. Ito siya kumpara sa ibang mga performance-centric phones ngayon. Of course, yung mga basic apps natin, multitasking, mabilis lang lahat. So, sa gaming performance, ito yung 10 games na tinest natin. Ito yung average FPS at makikita nyo dyan na solid gaming phone pa rin talaga siya. Nasasagad niya yung max FPS sa karamihan ng mga games. Yung Mobile Legends lang ang wala pang ultra settings kaya limited pa rin sa 60 FPS. But again, pang high-end gaming phone pa rin yung performance na pinakita sa atin ng phone na to. However, problema natin ng thermals sa mga graphic-intensive games. So, ito yung max temperatures na nakuha namin sa bawat game. Harap-likod yan at kita rin naman kaagad na kung mga less demanding games lang like Mobile Legends, CODM, PUBG, HOK, no problems tayo sa thermals. Actually, kahit nga sa Genshin, 60 FPS average tayo sa highest graphical settings pero hindi rin naman umabot ng 45 degrees yung maximum temperature. So, problema lang sa mga sagarang games talaga tulad nitong Wuthering Waves kasi dito umabot tayo ng 49 degrees Celsius after 30 minutes of gaming. Sobrang init na niyan and also take note na nga rin pala na as usual 24 degrees Celsius yung room temperature natin sa test na to. So expect nyo na magiging mas mainit pa yan kapag wala tayo sa air-conditioned room. May magandang cooling system namang nilagay ang Red Magic para dito. Syempre alam naman nila yan sa tagal na nilang gumagawa ng gaming phones. Sadyang mainit lang talaga ang Snapdragon 8 Gen 3 at nakita na rin naman natin yan sa Red Magic 9S Pro last year. Actually, kahit nga may built-in fan yun, nagiinit din talaga ng sobra. So, dito kailangan din talaga natin gumamit ng phone cooler. Ito yung gamit ko para dyan, from Red Magic din. So, 30 minutes ulit of Wuthering Waves at malaki din talaga ang binaba sa temperature. Hardcore gamer ka, bili ka ng phone cooler. Mention ko na rin yung iba pang mga gaming features dito. Again, yung shoulder triggers, okay sa akin yan. Bypass charging, meron pa rin. Game space with dedicated game space button. Meron din silang frame interpolation feature para mag 120 FPS sa mga supported games like Genshin Impact. Napag-usapan na rin naman natin to before sa Poco F7 Ultra at Infinix GT20 Pro videos at marami pang iba kapag nag-swipe tayo dito. Actually, medyo unfair na nga yung iba dyan. Now, kamusta naman yung 6,000 mAh na battery? Well, nung tinest ko to sa PCMark battery test, mababa lang yung nakuhang SOT. And usually, ganyan talaga ang nagiging resulta sa mga Red Magic phones. So, pinagbabasihan ko yung mismong battery performance sa game test namin. At dito, after 2.5 hours, nangalahate yung battery life natin. So, makakapag-expect naman tayo ng 4 to 5 hours of straight gaming sa isang buong charge. Which is
not bad na rin talaga since may mga performance-centric phones tayong na-experience before na nasa 3 hours plus lang ang tinatagal. Poco F6, isang example nun. And of course, depende pa rin naman yan sa game na lalaruin mo. So, pwedeng mas matagal or pwedeng mas mabilis ding malobat. But overall, goods naman yung 6,000 mAh battery nitong Red Magic 10 Air. Charging time, sobrang bilis lang din. 80-watt charging at from 10%, 77% kaagad ang inabot in 30 minutes at wala pang isang oras para mapuno. Sa camera naman, meron tayong 50 megapixel main shooter with OIS, 50 megapixels din yung ultra-wide dyan, at 16 megapixels naman yung front-facing cam. Ito yung mga photos na nakuha namin gamit ang main cam, and tulad ng makikita nyo dito, maganda rin naman kahit na performance-centric phone to. Sharp, detailed, sobrang tingkad nga lang ng kulay. So kung more on natural-looking photos ang gusto mo, hindi to ganon at baka mag-edit-edit ka pa in post. 2x zoom natin, okay pa rin. Yun nga lang kapag nasa 5x, 10x zoom ka na, hindi na maganda yung kuha. Ultra-wide naman is also decent. Expect nga lang na syempre mas soft yung kuha kumpara sa main cam, and may mga blown out photos nga rin pala kaming nakuha dito. So definitely not perfect, but pwede na rin kung kailangan talagang naka-ultra-wide ka. Make sure lang na tamang lighting lang bago ka kumuha ng photo. Yung selfie cam naman, syempre ina-expect na rin natin na hindi kagandahan dahil nga under display. Masasabi ko naman na nag-improve na rin kumpara sa dati, but still hindi pa rin ito yung phone kung mahilig kang mag-selfie. Sa videos, pwede tayong mag-record hanggang 8K 30fps. 4K resolution lang ang kinuha namin para din mag-match dito sa YouTube video natin. Good amount of details din naman tayo. Sharp looking video din. However, kahit na meron tayong stabilization, medyo maalog pa rin yung kuha dito sa 4K 60fps. Medyo mas stable kapag ginawa nating 4K 30fps, but meron pa rin talagang alog. Okay, so Red Magic 10 Air. Solid gaming phone na naman, as expected sa Red Magic. Honestly, nung ginamit ko siya, hindi gaanong ramdam na Air version lang yung gamit ko at hindi ako naka Red Magic 10 Pro. So, andun pa rin yung high-end flagship gaming phone experience. Pinaka-problema nga lang na nakikita ko ay yung thermals. So, kung bibili ka nito, again, meron ka rin dapat phone cooler. $500 yung presyo at ilalagay ko na lang yung link ng website nila dyan sa description. Wala pang official pricing locally, but hopefully, nasa 25 to 30k lang. Magiging mahigpit na kalaban kasi nito ang Poco F7 Ultra na naka-latest Snapdragon 8 Elite chip na, and mas maganda rin yung thermals. Wala nga lang bypass charging doon, tsaka wala ring shoulder triggers na usually hinahanap ng mga hardcore gamers. So, abang-abang na lang din tayo sa presyo nito dito sa Pinas at pag-usapan na lang din natin sa comments kapag meron na. Okay, yun lang muna para sa ngayon. Huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe para sa mga susunod pa nating videos. Para sa review ko ng Red Magic 10 Pro, click mo lang to. At para naman sa Poco F7 Ultra, click mo lang to.